Medyo nailahad kanina ni Rowena at ni Rita ang mga pangyayari habang wala ka. Nabalitaan mo lang daw kay Rita ang mga nangyayari habang ikay nagtatrabaho sa Kuwait? Opo, ma'am. Nagte-text yung kapatid ko. Ano naging reaction mo nung nakuha mo yung mga text na yon? Pinag-isipan ko kung totoo yung mga paratang ng kapatid ko. Kaya nakapag-desisyon ako na bumalik para malaman ko kung totoo yun o hindi. At sa iyong pagbalik, anong sumalubong sa'yo? Yun nga, merong batang baby na di ko alam kung pala sa kanya yun. Sabi ni Rowena dito sa amin na pinalipas muna niya ilang araw bago niya ipinagtapat talaga sa iyo ang lahat. Sa loob ng ilang araw na yun na hindi pa siya nagtatapat sa iyo, nakikita mo ang bata sa bahay. Anong naiisip mo nun? Anong naglalaro sa isip mo? Linulo ko na lang yung pride ko para sa mga bata. Kasi wala namang kinalaman yun. Wala nga. Tama ka. Umabot ng 3 buwan bago mo kinompronta talaga itong si Rowena at umabot na sa puntong pinalayas mo siya. Nag-inom ako. Bakit after 3 months, doon mo lang nagawa? Ano nag-udyok sa'yo nung araw na yon o nung gabing yon para bisperas ng Pasko mo pa ito magawa? Bali, parang pinaramdam ko rin po sa kanya, lumayo, yung parang mawala yung mga bata sa piling niya pagdating ng Pasko. Na para maranasan ko rin kung gaano. So sinadya mo ito na sa Pasko gawin? Hindi ko po siya sinadya na ano, basta para may pumasok lang sa isipan ko na ganun. Ay, hindi mo naman pinlano na sa Pasko Hindi ko gawin? siya plinano. Kasi sadyang nakainom po ako noon. So, noong 3 buwan, kinikim-kim mo ang lahat? Oo, kinikim. Kasi nung nagpaliwanag siya sa'yo, anong sinabi mo? Wala lang po. Maalis lang po ako. Bahala na kung anong sabihin ng ibang tao. Basta importante yung sa bata. Wala namang kinalaman. So, tinanggap mo itong batang to? Tinanggap ko. Kasi nung nagsama kami, meron siyang, May isa na siyang anak. may anak siya. Tinanggap ko yun. At pinakasalan mo siya? Nagkaroon kayo ng anak? At ito pa, tatanggapin mo yung isa pa? Tanggap po. So, sa loob ng ilang buwan na yon na kasama mo pa rin si Rowena, hindi mo ba naisip na kumprontahin siya, magalit ka sa kanya? Naghintay ka ng 3 buwan kasi hindi ka nalang nagsalita nung sinabi niya sa'yo eh. Hindi mo ba na, parang kasi kung ako yun talaga namang marami akong katanungan na kailangan masagot. Ngayon na. Pero nakuha mo magtimpi. Bakit? Wala naman pong mangyayari. Magkakasakitan lang kami. Makikita pa ng mga bata. Kaya, sinarili ko na lang yun. So, ibig sabihin, ano po ang paliwanag yun sa mga bata? Na wala naman po akong inano sa mga bata na basta ganito na lang, mag-aano na lang muna kami ng nanay niyo. So, Rowena, medyo pinagtakpan ka pa niya. Malinis ka pa rin sa mata ng anak mo. Ewan ko na lang kung si Rita ay may sinabi. Wala. Siyempre, naririnig din nila sa mga Siyempre, ano. at saka, imposible namang wala nagsasalita sa mga Madami pa kapitbahay. naman sa buong mundo. So, sa loob ng 4 na taon, pinalaki nyo itong bunso na anak ni Rowena. At tinrato mong anak mo. Opo. Ano tawag sa'yo nitong batang to? Papa. Sa akin po siya natutulog. Sa'yo siya natutulog. Diretsahan tanong ko. May birth certificate ba itong batang to? Wala pa po. Nabinyagan na ba itong batang to? Hanggang ngayon. Anong hinihintay ninyo? Siya ba'y, kayo na lang kinalakihan niya kasi 3 months pa lang siya nang nawala ang kanyang ina. Kami na po. Alam niya ikaw talaga ang kanyang ama. Hinahanap ba niya kung sino ang kanyang ina? Kasi alangan naman si Rita ang kanyang ina. Naghahanap po. Nanay ang tawag niya sa'yo. So, 3 batang ito, pinag-uusapan natin yung 4 years old. Pero meron yung panganay niya na magbe-20 na. Paano naman siya? Kamusta siya? Babarkada na po. Ano yun? Babarkada po. Nababarkada. Nagre-rebelde. Parang ganun po. Kasi yung Naririnig. sa mga tao na ganun yung nanay niya. So, kasama niyo rin siya sa bahay. Anong paliwanag niyo sa kanya? Parang baliwala lang po na pag may narinig, labas sa kabila, ganun na lang po. Yun ang sinasabi niyo sa kanya.
paano po yung pangalawa? Yung sarili niyong anak? Ano naman po sinasabi niya? Ilan taon na siya ngayon? 9 po. 9 years old. 9. Ano? 9 years old po. So, ibig sabihin, nung mawala ang kanyang ina, 4 years old pa lang siya. Ano naman po ang sinasabi niya? Anong tinatanong niya? Diyan po, naghahanap siya kung saan si mama. Sabi ko, nasa malayo lang yun. Trabaho. Yun lang po sinasabi niya sa mga bata. Hanggang kailan niyo sasabihin to sa mga bata? Puro po, pagka Isip na po sila. May isip na sila. 9 years old, parang napakahirap po paliwanagan po 9 years old. Ay magugulat kayo na maiintindihan ng bata. Pero syempre, ingat lang sa pagsasabi. Pero maiintindihan niya kasi kailangan niya yun eh. Kundi baka siya rin magrebelde. Hans, anong masasabi ninyo? Lahat tayo dalang-dala sa kwento, hindi ba? Kasi lahat tayo may magulang na baka nalayo sa atin. Ayan, pati ako tuloy. Ano yon? Ha? Sige, tuloy mo, tuloy mo. Ano yung gusto mo sabihin sana, Hans? Siyempre, alam niyo po si Hans, lumaki rin siya na malayo sa kanyang magulang at natira sa bahay sila lang magkakapatid. Kaya naiintindihan niya ang isang batang malayo sa kanyang ina, sa kanyang ama. At malamang yan ang nararanasan ng inyong mga anak. Meron akong gustong itanong kay Sir Florencio. Kasi, kaya ako naiyak ating, nakita ko kasi yung nangyari sa tatay ko ng matagal na panahon sa nangyayari sa kanya. Kayo po, pagkatapos po nung nangyari, hindi po na kayo nakapagtrabaho ulit. hindi na po. Ano na lang Kayo po? nakabalik? Hindi na po. Bakit po? Bakit po? Dahil sa mga bata. Dahil po sa mga bata, dahil wala na pong kung hindi kapatid ko lang nagsusubaybay. Kasi alam nga naman, iwan mo yung mga bata sa kapatid mo lahat. 3 yun. May tanong po ako, attorney. Medyo may pruweba. Kasal po sila eh. Yung anak hindi talaga sa kanya. Ano po ang pananagutan doon nitong si Rowena? Tungkol muna sa legitimacy ng isang bata ating. Ang sabi ng Family Code sa Article 164, children conceived or born during the marriage of their parents are legitimate. Ngunit, presumption lang yon. Ibig sabihin, pwede yung pabulaanan. Sapagkat ang sabi po rin ng Article 165 o yung succeeding article ng Family Code, the legitimacy of a child may be impugned under the following circumstances. Ibig sabihin, pwedeng questionin yung pagiging legitimate ng isang bata kung masusundan o matutupad yung mga alituntuning na susunod. Una, number 1, if it was physically impossible for the husband to have sexual relation with the wife within 120 days, within the first 120 days, rather, of the 300 days which preceded the birth of the child. Alaka, 3 years eh. 300, within 300 days lang. Because there is physical impossibility for the husband and wife to have sexual intercourse. 3 taon siyang wala eh. 3 So years. yun po yung mga kinakailangang ma-prove, no? Sapat nang bang inamin dito ni Rowena na yun ay hindi Gagamit na ba yun? Yung kanyang pag-amin? maaari pong magamit yon. Subalit baka bumalik doon sa general rule. Kaya nga ito yung komplikasyon ng problemang ito na medyo na babaga-baga ko ating So yung kaakibat ng pagiging medyo may bagabag sa akin ay yung emosyon ko dahil nagtatalo dito ang aking damdamin. Kung ia-apply natin strictly yung batas o merong compassion tayong dapat na isipin dito alang-alang sa isang bata, lalong-lalo na nakikita ko rito ang isang kahanga-hangang gawa ng isang lalaki. Yun lamang ating. Maraming salamat po, attorney. Kanina nabanggit ni Rita na Joven ang pangalan ng helper sa junk shop. At Joven din ang binanggit na pangalan ni Rowena na pangalan daw ng ama ng bunso niya. Siya kaya ang Joven na ito
Joven Dampon, pasok! Ay! Joven, ikaw ba yung sinasabing Joven ni Rowena na nakarelasyon niya? Ikaw ba yung helper sa junk shop nila? Ikaw ba ang ama ng bata? Hindi ko po alam yun. Hindi niya alam kung siya nga ang ama. Eh sisiguraduhin natin, kaya huwag kayo aalis. Babalik pa ang... Rowena, yun ba ang naging dahilan kung bakit nalugi ang junk shop ninyo? Opo. At inabuso mo naman. Eh, kumpare mo to eh. Ateng Jelly de Belen.